Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, iparanas mo ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo ang iyong kaluwalhatian sa hapong ito. Patuloy na nagpapalinis kami anumang karumit kasalanan ng aming nagawa. Tunay, Panginoon, na ikaw ang nakakakita sa mga kasalanan ng aming ginagawa. Linisin mo, Panginoon, ang mga kasalanan ito, sinasadya man o hindi, na salita namin, na isip, na sa gawa. Kaya't linisin mo, Panginoon, ang lahat ng ito. Prepare mo ang aming mga puso sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa paglilinis. Patuloy mo ngang samahan ng iyong gawain ito ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan. Hindi po hadlang ang bilang namin, bagkus ang banal na Espiritu ang magpa-flow at maranasan namin ang kaluwalhatian mo sa hapong ito. Patuloy din namin tinataas ang maghahayag ng iyong banal na salita na aming Reverend Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng karunungan, itago sa iyong krus sa pagpapahayag ng iyong banal na salita sa hapong ito. At maging kami na makikinig ng iyong banal na salita, buksan mo aming kaisipan, ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maunawaan namin anuman ang mapapakinggan namin sa hapong ito. Salamat, Panginoon, cover us with your precious blood at patuloy sinasawata namin anuman ang hadlang ng gawain ito, espiritu ng kapaguran, espiritu ng sakit karamdaman, espiritu, Panginoon, ng masamang gawain out in Jesus' name, sapagkat ang gawain ito ay pinagtagumpay na ng Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon, sa namin ibinabalik ang mataas, papuri, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Alam ko po, may iisa po tayong panalangin noong una po nating nakilala ang ating Panginoon. At yun po ang pangako natin sa Kanya na paglilingkuran natin siya. Amen po ba? At sa hapon pong ito, habang inaawit po natin ang awitin nito, alalahanin po natin yung pangako po natin sa ating Panginoon na paglilingkuran natin siya. Amen po ba? Amen. Paglilingkuran. Pag
pagpupuri at pasasalamat. Paglilingkuran, paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon. Jesus, sa huling pagkakataon po, paglilingkuran, laging hahandugan ng pagpupuri at pasasalamat. Paglilingkuran, paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon. Jesus ang Panginoon, ang Panginoon. Jesus ang Panginoon, ang Panginoon. Jesus, nang ikaw ang aming paglilingkuran. Tuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Walang ibang bagay, walang ano pa man po o makahihigit sa Kanya. Pupurihin ka, O Diyos, at ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan,
pakinggan ang kanyang salita na pinamagatang undivided loyalty. So, makibukas po tayo sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 24. So, Matthew chapter 6 verse 24. Sinasabi po rito sa English ay, "No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon." Sa Tagalog, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Pwede bang tayo ay sumandaling yumukot pumikit? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, hayaan mong buksan mo ang spiritual eyes, ang puso ng bawat isa sa iyong mga salita. Sa aming kalagitnaan, patuloy na sa apat na sulok ng iglesia mong ito, hayaan mo ang iyong presensya ay maranasan po namin. Anuman ang espiritu ng kalamlaman, ang espiritu ng kapanglawan, ang espiritu, Diyos, ng kawalan ng sense of worship, I rebuke you and I command you to get out in this place. Ama, anuman ang nakikita mong kasalanan, maliit, malaki, sinasadya o di sinasadya, patawarin mo po kami. At linisin mo, Panginoon, ang aming mga isip ng iyong mga salita. As we hear your word, hayaan mo, Panginoon, patuloy naming maranasan ang kalayaan. Sa mga salita mong ito, patuloy po naming makita ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa turo ng ating Panginoon ay itinuturo ng Diyos yung pagsamba sa Kanya at pagsamba sa mga material na bagay. Katulad ng ating nakikita ngayon sa slide na ito na ano ba ang mas matimbang? Ang Diyos o ang mga material na bagay? Yung salitang mammon na ginamit sa King James ay ito po ay nagpapakita ng mga bagay na kung saan material na bagay na hinahanap ng tao. Pwede ba nating paglikuran ng sabay ang material na bagay at ang Diyos? Sa oras na ito ay gusto ko pong makita po natin gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay natin at ang mga material na bagay. Pero bago ito, gusto ko pong maunawaan muna natin what is mammon. Ano ba ang mammon? In biblical culture ay sinasabi rito na nagpapakita ng negative connotation pagdating doon sa tinatawag na mammon. Pag sinabing mammon ay negative ang pumapasok sa kaisipan. Minsan, ito rin ay nagpapahayag ng layaw, nasa ng laman, at yung mga excessive, katulad ng gluttony. Yung pagkain, hindi masamang kumain, pero sabi nga, kapag sobra sa kain, ay masama. Ang tawag doon ay katakawan. Yung ganid, pagiging ganid sa mga bagay na kung saan
meron ka na ay gusto mo pang magkaroon ka pa. Kaya, maging yung mga bagay dito sa sanlibutan na ating minimithi, nakukuha natin pero hindi naman ito galing sa tapat na pamamaraan. Kaya, ang mammon ay nagpapahayag ng tinatawag na materialism. So mammon describe an idol of materialism. Pagka sinabing mammon. Kaya nga, pag tinignan natin ang Diyos o yung mammon, ay ano ba ang mas matimbang dito? At sinasabi rin dito, sa daigdig na ito natin ginagalawan, ang filosofiya at yung pananaw ng mga tao, minsan mas nagiging matimbang ang material na bagay. Tama po ba? Pag pinag-usapan ang Diyos at ang material na bagay, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagpapaaral. Tama po ba? Pagka marami kang pinapaaral, pagka maliit pa yung anak mo, okay pa lang. Pero paano kaya pag nagpapaaral ka na at sabay-sabay yan? Naging 3, 4, paano kaya yun? Marahil, hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Pero, tingnan po ninyo, ang King James Version, ang ginamit niyang salita ay mammon. At sa ibang version, ang ginamit na salita ay money, wealth, or riches. Kayamanan, at ito po ay sinasabi ng Biblia. So ngayon, anong mas mahalaga sa atin? Kayamanan o ang Diyos? Yan yung tanong eh. Ano ang mas matimbang sa atin? Kayamanan o Diyos? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, to worship God and to worship Mammon. Contrast itong dalawang ito. Hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:24, pwede mong ibigin yung isa at kamumuhian mo yung isa. Iiwanan mo yung isa at talagang tututok ka sa isa. Kaya nga, you cannot serve two master. Kaya dito, makikita natin, worship of Mammon can show up in many ways. It isn't always through a continual lust for more money. Tignan po natin, kailan natin nagagawa itong tinatawag na worshiping Mammon? Kailan ba na nagiging mas mataas ang pagpapahalaga ng tao pagdating sa Mammon? Una, sabi niya, when we envy others' wealth. Yan. Pag tayo ay nainggit sa kayamanan ng iba, minsan masasabi natin, sana all. Di ba? Nababanggit natin, sana all. Sana. Sino yung nakakita ng yung isang parang pinakita na mula nung siya ay nagkaroon ng sa DPWH, grabe yung mga sasakyan. Siguro pag inisip, sana all, marami akong sasakyan. Yan. Di ba? Kaya nga, mapapansin natin dito, when we envy, pag naiinggit ka sa kayamanan ng iba. So dito natin nakikita na once na pumasok na yung tinatawag na inggit sa puso, pumapasok na yung mas matimbang na ang mammon kaysa sa Diyos. Kaya dapat hindi tayo naiinggit sa kayamanan. Amen po ba? One thing more is anxious over potentially unmet needs. Pag masyado tayong nagwo-worry. Masyado tayong nababalisa. Lalong-lalo na kapag dumarating na si Billy tsaka si Judith. Umakatok na yan. Tapos hindi mo pa naabot yun, patay na. Alalang-alala ka na. Okay? Another thing is disobey God's directives about the use of wealth. Yung hindi mo nasusunod ang Diyos, pinagkalooban ka ng Panginoon ng mga
kayamanan, pero hindi mo alam gamitin kasi you disobey ang Diyos. Hindi mo sinunod. Sinuway natin yung ano. Kaya mapapansin natin, ang Panginoon nagpadala siya ng pagpapala, pero bakit mabilis mawala? Kasi we disobey God's order about our wealth. Mammon po yun. Another thing, fail to trust God's love and faithfulness. Imbis na magtiwala ka sa pag-ibig ng Diyos at yung katapatan ng Diyos sa atin, mas nagtitiwala ka sa sarili natin. Mas nagtitiwala ka sa tao kaysa sa Diyos. Mas nagtitiwala ka doon sa mga material na bagay na akala mo nananatili yan. Pero ang totoo niyan, ang mga material na bagay na ito ay nawawala. Katulad ng turo nung nakaraan. Huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kasi may mga tanga, may mga magnanakaw, may kalawang na sumisira. Sabi ng Biblia, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Doon walang tanga, walang magnanakaw, walang kalawang na sumisira. Kaya nga dito makikita natin, paano natin pagtiwalaan ng Diyos sa mga bagay na ito. Kaya, next is, our thinking is out of balance. Hindi na balanse yung ating pananaw, hindi na balanse yung ating pagtingin sa mga material na bagay maging sa Diyos. Parang ang tingin mo, kailangan ko to eh. Nakukuha niyo po yung ano ng Panginoon dito, nais niyang ipahayag sa atin na minsan na-out of balance tayo. Mas higit na parang pagka tinignan natin yung mas angat yung yung material na bagay kaysa sa ating Diyos. Kaya nga, ang ating Panginoon ay nagtuturo sa atin, tinuturuan niya tayo paano natin tignan. Katulad nung nakaraan, yung mata. Di ba? Kapag healthy yung mata natin, lalong-lalo na sa mga material na bagay. Kapag healthy ang pagtingin mo, yung perspektibo mo dyan, yung motibo, yung attitude mo towards wealth, nakikita mo yan at tama ang iyong pagtingin. Magiging maliwanag yung buhay. Pero once na madilim ang iyong paningin pagdating doon sa material na bagay, tiyak madilim din ang buhay. Kaya nga dito, our thinking is out of balance concerning material things. Yung material na bagay, yung wealth na ibinibigay ng Diyos sa atin. So in the Sermon on the Mount, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinuturuan tayo, ano ba yung relasyon natin pagdating sa mga kayamanan na meron tayo. Tama pa ba yung relasyon natin sa Diyos? Tama ba yung relasyon natin pagdating doon sa mga material na bagay na meron tayo? Kaya sinasabi ng Matthew 6 verse 19 to 24 ay maliwanag yan. Huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kasi kung saan naroon yung puso natin, naroon din yung kayamanan. Kung saan naroon yung kayamanan, nandoon yung puso natin. Kaya nga dito, pinapakita ng ating Panginoon kung paano natin ayusin yung ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinuturuan niya tayo. Paano natin timbangin? How we weigh material things sa ating Diyos. Sino bang uunahin mo? Sino bang mas mahalaga sa buhay natin? At for the glory of God, hindi ko naman tinataas si Jeng. Last time ay siya ay naka-duty doon sa Santa Cruz, Laguna. So 1 week, duty niya yon Sunday. Pero Saturday, kinumbik siya ng Panginoon na umuwi. Kasi yun yung unang-unang araw na a-absent siya dahil sa duty niya.
hindi siya makakadalo. Pero ang conviction niya sa Panginoon ay umattend ng Sunday service. So, nagtanong siya, sabi niya, Daddy, iba po yung conviction ko. A-absent po ako sa duty ko. Sabi ko, kung ano yung conviction mo. Hinayaan ko siya. Hindi ko siya hinadlangan doon sa conviction ng Diyos sa kanya. Kaya, yun. Pero, alam niya kapag ka siya'y umabsent doon sa kanyang duty, tiyak, magbabayad siya. Imbes na 16 hours, dodoble yun. Magiging 16 hours yung kanyang babayaran. Pero, purihin ng Panginoon, dahil alam niya kung paano niya tignan yung mga bagay na ito, kung ano ang mas mahalaga sa kanya, ang Diyos o yung karir niya. Salamat sa Panginoon dahil naintindihan niya kung ano yung kalooban ng Panginoon. So, purihin ng Panginoon, imbis na siya ay pagbayaran ng another 16 hours o magiging doble yun, ay binigyan siya ng favor. Yung araw ng linggo, pinapa-attend siya. So, binigyan siya ng magandang schedule dahil inuna niya ang Diyos. Kaya nga dito, maging si Apostol Pablo ay sumulat sa banal na kasulatan paano tayo magkaroon ng tamang perspektibo pagdating po sa tinatawag na material things sa buhay natin. So ano ba yung tamang perspective natin? Sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10 ay ipinapakita rito ni Apostol Pablo kung paano tayo magkaroon ng godly perspective towards mammon. Godly perspective yung maka-Diyos na pananaw, na pangunawa pagdating doon sa mga material things. So sabi rito ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, of course, godliness with contentment does bring a great profit. So tingnan ninyo, pag tayo ay meron tinatawag na godliness with contentment, ibig sabihin, marunong tayong makontento kung ano ang ibinigay na Diyos sa atin. Ibig sabihin, kontento ka. Hindi ka naghahangad ng sobra doon sa ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? So binigyan tayo ng ganito. O katulad na lang sa muka. Di ba marami? Maganda na nga yung muka. Hindi pa nakontento. Pinaayos pa yung ilong. Pinaayos pa yung di ba? Itong yung iba, tawag nito, yun yung binigay na mukha sa kanya ng Diyos pinakikikil pa yata yung dito para mawala yung yung kanto. Bakit kaya binigay ng Diyos sa atin na ganyang muka? Yan yung nararapat na wag mo lang galawin yung binigay ng Diyos sa'yo. Kung binigyan ka ng ilong ng Panginoon bilog, wag mo nang patangusin yan kasi yan yung bagay sa mukha natin Amen po ba? Nakakita na ba kayo ng ganito yung mukha niya tapos pinatangos niya yung ilong niya? Makikita niyo yung kaibahan parang hindi hindi normal. Di ba yung mga nagpapatangos ng ilong? Makikita mo na hindi totoo. Hindi normal yung kanyang ilong. At maging yung mga nagpaparitoke ng muka, makikita mong hindi normal yung kanyang muka. Kaya nga, pagka yan, napaka-sensitive niyan Masiko mo lang ng konti yan, wasak yun. Kasi hindi na original. Amen? Kaya nga dito, ang ating Panginoon, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, makontento ka na. Kaya ang isang tao na talagang maka-Diyos, meron niyang contentment sa buhay. Amen? O bakit binigyan ka ng Panginoon ng katawan na na chubby? Yung iba nagpapalipo, nagpapalipo sa, tawag doon? Sanction. Pinapahig o talagang tinatanggal yung lahat ng mga bilbil. Gagastos ka ng malaki, mag-reduce ka na lang sa kain mo. Amen po ba? Huwag ka nang kumain ng marami.
Kasi pag kumain ka ng marami, tiyak, ay tataba ka talaga. Di ba? Kumain ka ng tama. Ano yung tamang pagkain? Yung masustansyang pagkain. Huwag kang kakain ng mga pagkain na talagang ito ay magdudulot sa iyo ng mapipinsala yung ating physical na katawan. Kaya nga dito, sinasabi rin ni Apostol Pablo, tignan nyo, sa 1 Timothy chapter 6 ay matuto tayong makontento. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, be content of what you have. Kapag ang isang tao meron siyang contentment, alam nyo, hindi yan maghahanap. Kaya nga tingnan nyo yung mga, ang ganda-ganda ng asawa niya, ang gandang lalaki ng asawa niya, maghahanap pa ng ibang asawa. Di ba? Kasi hindi marunong makontento. Pero kapag ikaw marunong kang makontento, ano man yung mukha niyan, yun na yun. Hindi ka hahanap ng iba. Amen po ba? Kasi natututo tayong makontento kung ano man yung meron tayo. Kaya sa Apostol Pablo ay maliwanag yan. Mas malaki ang pakinabang kapag ang isang mananampalataya sa ating Panginoon ay marunong kang makontento. Amen? Ano yan? Lahat ng mga biyayang ibinigay ng Diyos sa atin, makontento tayo. Sa sarili, sa mga kayamanan, sa pamilya, lahat ng bagay na meron ka ngayon na pinangahawakan mo, makontento ka. Okay? Sabi niya rito sa verse 7, nothing to this world we bring, from it take we nothing. Wala tayong makukuha dyan eh. Bumaba tayo dito sa lupa ng hubad, babalik din tayo sa Diyos ng hubad. Kaya, wala tayong pwedeng Alam niyo po ba na merong isa si Alexander the Great, sabi niya doon sa kanyang mga alipin, sabi niya, pag namatay ako, yung aking mga kamay ay ilabas niyo sa kabaong. Nakalabas. Tatanong sila, bakit ganun? Ano kayang kahulugan? Sabi niya, kaya ganun, inilabas yung kanyang kamay, dumating siya dito sa lupa ng hubad, wala siyang dadalin sa langit kahit anuman kayamanan meron siya. Hello? Kaya maliwanag yung tinuturo ng ating Panginoon sa Matthew 6, verse 19 to 24. Na talagang pinapaunawa ng Diyos sa atin, huwag kang mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Lahat yan, masisira lahat yan. Kaya nga sa verse 8, with food to eat and clothes to wear, content we are in everything. Yung kinakain natin, sinusuot natin, lahat ng bagay na yan, matuto tayong masiyahan. Amen po ba? Ay totoo naman talaga. Di ba? Tingnan mo yung mga mayayaman. Nakakakain kaya sila ng masarap katulad ng kain natin? Pag kumain yung mga yan, lalo pag kumakain sa tikim-tikim na, ang sarap ng pagkain. Pero tayo, kain ng kain, ang sarap ng kain eh. Di ba? Nakakatulog kaya sila ng maayos na tulog? Katulad ng tulog natin, pagiga. Di ba, yung mga sobrang yaman na, hindi makatulog yan kasi bakit iniisip yung kanilang kikitain? Paano nila maano yung kanilang mga businesses? Hindi makatulog yan kasi isip ng isip, paano gagawin niya? Tapos, nakakapaglakad kaya ng mag-isa yan sa daan? Hindi makakapaglakad yan katulad natin. Di ba tayo nakakapaglakad tayo mag-isa? Lakad ka. Hindi ka nag-aalala. Kasi wala namang nanakawin sa'yo. Sila nag-aalala sila, baka mamaya kidnapin. Di ba? Pero ano ang gusto ng Panginoon sa atin? Be content. Amen po ba? May warning. Ayon din sa sinulat ni Apostol Pablo,
Too much love of money. Hindi masama ang pera. Nagiging masama ang pera kapag minahal mo ang pera. Tingnan po ninyo itong dalawang ito. Sabi rito, sa verse 9 and 10, people who want to get rich, tingnan nyo people who want to get rich. Sa verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Tingnan po ninyo yung pwedeng mangyari kapag yung mga tao gustong-gustong yumaman. Sino rito ang gustong yumaman? Walang hindi gustong yumaman. Lahat tayo gustong yumaman. Pero warning, may warning po dito. Tingnan po ninyo, lahat ng taong gustong yumaman, keep toppling into temptation and are trapped by many stupid and harmful desires that plunge them into destruction and ruin. Once na ikaw nag-desire ka na ng kayamanan, gusto mong yumaman, dyan na po yung simula ng temptation. Temptation yun. Kaya wag na kayong magdi-desire na yumaman pa. Kasi mayaman na tayo kay Kristo. Amen po ba? Yung yumaman ka sa mga material na bagay, yung yumaman ka na mas matimbang na sa'yo ang mammon, it ruins or destroy our lives. Sisirain niya yan. Kasi nagsimula ka nang pumasok sa temptation. Temptation yun eh. Kaya nga, kapag dinesire mo na yon, na gusto mo nang yumaman, ay nagsisimula na tayong mahulog sa patibong ng dyablo. Nakita nyo ba yung isang mayaman na walang puwang sa kanya ang Diyos? Sabi niya, ang dami kong inani, sisirain ko tong maliit, at pagkatapos gigibain ko, magtatayo ako ng mas malaki, doon ko ilalagay lahat ng inani ko. Wala akong gagawin kundi kakain, iinom, magpapakasaya. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Isa kang hangal. Ngayon din ay kukunin ko ang iyong buhay. Kaya nga dito, yung taong nagdi-desire ng yumaman, temptation. At yung nagmahal, so sasabihin ko nga sa inyo, ang material na bagay o ang pera, hindi masama. Kasi kailangan natin yan eh. Yan yung ginagamit natin para yung mga basic needs natin ay mabili natin. Tama po ba? Pero ang masama ay yung magmahal ka na sa pera. Magmahal ka na sa salapi. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Yan po, lahat ng kasamaan, pag minahal mo na yan. Ibig sabihin ng taong nagmamahal na sa pera, ayaw ng pakawalan ng pera, yan na po, masama po yan. Kasi magiging masama po tayo. Tingnan ninyo, yung pananampalataya, lumalayo na sa pananampalataya. Sabi niya rito, have wandered away from the faith and caused themselves a lot of pain. Grabe Magdudulot ito ng maraming sakit ng kalooban. Kasi yan ang pagmumulan ng pag-aaway-away. Nakakita na kayo nag-aaway-away sa kayamanan? Nakakita na kayo, buhay pa yung magulang, nag-aaway-away sa lupa? Pinag-aawayan yung lupa. Nakakita ko nun. Nakita ko kung paano sila mag-away-away. Tapos yung magulang nila. Hindi pwedeng pumasok sa kwarto. Yung pera, nilalagay lang sa ilalim ng kama. Pero hindi ka pwedeng pumasok doon. Kaya doon makikita natin, hindi sila masaya. Nagkukos ng maraming sugat, pain. Amen? Pag minahal mo ang pera kaysa sa relasyon mo sa tao. Kaya, too much love of money is dangerous. It causes a lot of pain. Kaya wag po nating masyadong nasain yung kayamanan. So mammon, tignan po ninyo mammon cannot produce peace in us. Hindi tayo bibigyan ng kapayapaan.
So kapag tayo po ay nagmahal sa kayamanan o material na bagay, hindi tayo bibigyan ng kapayapaan yan. O kaya katuwiran, hindi tayo magiging matuwid, kundi magiging masama tayo katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, di ba? The love of money is the root of all evil. Ibig sabihin, ang money o ang material na bagay, hindi ka pwedeng yan, dalhin doon sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, ilalayo ka niya sa pananampalataya kapag minahal mo ang pera. So, a love of money shows we are out of balance in our relationship to God. Pag mas matimbang na ang material na bagay, hindi na po balanse ang ating relasyon sa Diyos. So, out of balance na po ang ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi na po sa Pablo sa Hebrew 13:5, keep your lives free from the love of money. O, sabihin nyo sa katabi nyo, kapatid, lumayo ka sa pera. Hindi, mali yun. Huwag kang lalayo sa pera. Lumayo ka sa pagmamahal sa pera. Amen? Pag lumayo ka sa pera, nilayuan mo yung biyaya ng Diyos. Binibigyan ka ng pera, nilalayuan mo. Kasi sabi ni pastor lumayo ko sa pera. Hindi. Pag ikaw ay sinabihan ng Panginoon, keep away. Sabi niya, keep your lives free from the love of money. And be content. So inulit-uli niya po sa Pablo, and be content of what you have. Amen? Ito po yung maganda. For God has said, I will never leave you or forsake you. Or abandon you. Sabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya nga itong pangakong ito, brothers and sisters, sinabi ng ating Panginoon, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, kapag ito ay binulay-bulay natin sa ating mga sarili, malamang sa malamang, yung timbang, paano mo timbangin ang Diyos at kayamanan. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Bakit? Sino ba ang Diyos? Katulad kanina, nakita na natin kung ano ang mamon. Ang mamon ay mga bagay na kung saan talagang maglalayo sa atin sa Diyos kapag ito ay minahal mo ng lubos kaysa sa Diyos. Gluttony, greed, lahat ng bagay na ginagawa at nakukuha mo sa maling paraan. Ito ay mamon. Pagdating naman sa pagpili sa Diyos, kapag pinili mo ang Diyos dahil sinabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ako pag sinabi ng Panginoon yon, naniniwala ako diyon. Kayo ba? Naniniwala po ba kayo? Hello? Taas ang kamay ng mga naniniwala doon. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kung naniniwala ka, choose God. Kaya nga dito, sa timbangan na meron ka sa iyong isip, how you weigh God and Mammon. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Piliin natin ang Diyos. Amen po ba? Tingnan po ninyo, Hebrew 13:8. Anong sabi ng Hebrew 13:8? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, when you choose God, sa buhay mo, meron kang Diyos na hindi nagbabago. Yung mamon, yung material na bagay, nagbabago yan. Kaya yung turo ng ating Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Yan yung mga material na bagay na nasisira, nawawala, nananakaw. Si Christ, nananatili yan. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga dito, maliwanag yan. At sinabi rin ng ating Panginoon, kung sinabi ng Diyos noon, I will never leave you nor forsake you, or abandon you, sabi doon, Malakay 3:6, sinabi ng Panginoon, because I, the Lord, don't change. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung siya ay noon,
mabuti, tapat, mapagmahal, at nangako, sinabi niya ito, hindi nagbabago ang Diyos. Pag sinabi niya yon, tinutupad niya yon, hindi nagbabago. Mayaman po ang Diyos natin. Napakayaman ng Diyos. Sa Romans chapter 11 verse 33, "Oh how deep are God's riches and wisdom and knowledge, how unfathomable are His decisions and unexplainable are His ways." So hindi kayang arukin ang Diyos. Napakayaman ng Diyos. Kaya kapag pinili, when we choose God, pinili mo yung mayaman. Amen po ba? Pinili mo yung hindi nawawala. Pinili mo yung hindi nagbabago. Napakayaman ng Diyos. Pinili mo yung pinanggagalingan ng kayamanan. Kaya nga naalala ko yung kanta ni Ron Quinoli. Sabi niya doon sa kanta niya, "I bow my knees before your throne. I know my life is not my own. Lord, I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart desire is to please you on high, above, on earthly things, to bring you pleasure, Lord." Hinahanap niya yung nagbibigay, hindi yung kayamanan. Ibig sabihin, yung pinanggagalingan ng kayamanan, yun yung hinahanap niya. Kaya sa atin, napakayaman ng Diyos. Bakit? Sabi ng Romans 11 verse 36, "For all things are from Him." Lahat ng bagay dito sa lupa galing sa Diyos. Naintindihan po natin? Lahat ng bagay dito sa lupa na nakikita natin, nahahawakan natin, galing sa Diyos yan. Kaya nga, ano pa ang pipiliin mo? Pag pinili mo ang material, kinalimutan mo ang Diyos. Para kang tawag to? Para kang yung malas, sabi nga ng mga malas mo. Pinili mo yung nawawala. Pero once na ikaw, pinili mo ang pinanggagalingan ng mga material na bagay, ikaw na ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Amen po ba? Kasi nagmula sa Kanya lahat. Kaya nga, tingnan nyo, sa Proverbs chapter 8 verse 18, sinasabi ni Haring Solomon, at nakita niya ito kasi ang Diyos ang nagpayaman kay Haring Solomon. Pinayaman ng Diyos si Haring Solomon. Kaya nga sabi ni Haring Solomon sa kanyang salita, sabi niya, "Riches and honor are with me." Sabi ng Diyos. "Yea, durable riches and righteousness." Matibay, matatag, maaasahan. Sabi niya, "Are with me." Kaya nga kapag ang Diyos ay kasama natin sa buhay natin, meron bang kayamanan? Wala. Meron. Kasi nasa Diyos ang kayamanan. Kaya kapag pinili mo ang Diyos, napakayaman natin. Amen? Amen po ba? Tingnan niyo sinasabi ng Proverbs 10 verse 22, "The blessing from the Lord makes a person rich." Sa ibang salin, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble to it. Pero dito sabi niya, "The blessing from the Lord makes a person rich and He adds no sorrow to it." Ibig sabihin, hindi ka mamimigati. Walang pain. Kasi bakit? Galing sa Diyos eh. Mas pinili mo ang Diyos. Pero pag galing sa sarili mo, dugot pawis
buwis. Yan. Yung ikaw mismo, talagang hindi kasama ang Diyos. Ang saklap nung pag ninakaw. Ang saklap nung pag nawala. Di ba? Pero pag galing sa Diyos, pinili mo ang Diyos, it adds no sorrow to it. Kaya piliin po natin ang Diyos. How you weigh God and Mammon. Hindi dapat tayo matabunan ng kayamanan. Hayaan po natin, ano ang mas matimbang sa atin? Ang Diyos o ang mga material na bagay? Sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 5, verse, ano po yung sinabi ni Haring Solomon? Ecclesiastes chapter 5, verse 8. Tingnan po ninyo kung ay verse 10. Ano po yung sinasabi ni Haring Solomon dyan? He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income, this also is vanity. Walang kabuluhan. Mahalin mo ang Diyos na pinanggagalingan ng kayamanan, magiging masaya ka. Amen po ba? Pero pag minahal mo yung kayamanan mo, minahal mo yung pera, hindi ka masasatisfy. Kaya maraming mga kurap na tao, nakukurap, dahil minahal nila yung pera. Sabi doon, they will not be satisfied. Pag minahal mo yung kayamanan, hindi ka magiging satisfied. Vanity, sabi niya, walang kabuluhan, walang kwenta. Kaya nga, dito, ano ba ang mas matimbang sa atin? Ang Diyos o ang kayamanan? Mammon. Kaya nga sinasabi rito, sa Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. It follows. Kaya nga kapag ka ang Diyos ang iyong ginawang kayamanan, ang puso mo ay naroon sa Diyos. Amen? Ang puso mo ay steady yan. Hindi yan nayayanig. Kaya nga, maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang sinabi sa Matthew chapter 6 verse 24, hindi natin pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Kamumuhian natin ang isa at paglilingkuran natin ang isa. So piliin mo. Tingnan po ninyo yung magandang logic. Pagka pinili mo ang material na bagay kaysa sa Diyos, darating ang araw mawawala yan. Amen? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mawawala, ninanakaw, nasisira. Mawawala yan pag pinili mo yon. Tumanda ka, pagtanda mo, doon pa nawala, kawawa ka. Pero pag pinili mo ang Diyos, kahit tumanda ka, hindi magbabago ang Diyos. Mananatili siyang Diyos sa buhay natin. Kaya, choose whom you will serve. Sa hapong ito, tanungin ko po kayo, piliin po natin kung sino ang ating paglilingkuran. Ang Diyos o ang kayamanan. Choose whom you will serve. Kaya si Joshua, sabi niya sa Joshua chapter 15 verse 24, choose this day whom you will serve. Sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mas pinili niya yung pinaka mahalagang bagay. Mas matimbang sa kanya ang Diyos. Kaya sa bawat isa po sa atin, continue to serve the Lord. And the blessing will follow. Alam niyo po ba, kapag sinunod natin ang Panginoon,
Sabi ng Deuteronomy chapter 8, the blessing will overtake us when we obey God. Pero kapag inuna mo ang kayamanan, hindi mo sinunod ng Diyos, yung sumpa ang hahabol sa iyo. Amen? Kaya piliin natin ang Diyos. Choose whom you will serve. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito, sa gabing ito, hayaan natin, sa puso natin, ang Diyos po ang mas matimbang kaysa sa mga bagay sa lupang ito nating ginagalawan. So wala nang ibang mas higit pa sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy nating awitin ang awit na ito. Yung awit na nagsasabing wala nang hihigit pa sa ating Diyos. Sapagkat nasa Kanya ang lahat ng bagay. Sa oras pong ito, walang iba na hihigit sa Diyos. Hayaan mong sa oras pong ito, patuloy nating itiklara sa ating mga puso na ang Diyos ang ating pupurihin, ang ating sasambahin. Sabihin natin sa Panginoon, pupurihin ka, O Diyos. Ang aking alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Sa oras na ito, as we declare God sa ating buhay, hayaan mong maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sabihin natin sa Panginoon, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig Aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Sabihin natin sa Panginoon, wala nang ang ibang Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Diyos ka at Hari. Diyos ka at Hari. Sa habang panahon, wala nang ang iba. Wala nang ang iba. Si Jesus ang aking Panginoon. Minsan pa natin sabihin, wala nang ang ibang Panginoon. Diyos ka at Hari. Diyos ka at Hari. Sa habang panahon, wala nang ang iba. Wala nang ang iba.
siyang aking Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ngalan. Minsan pa natin sabihin, iparanas mo. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. How great is our God. Sing with me, how great. Come on, church. Worship your God. See how great is our God. Jesus, name above all names. Ng iyong mga anak, ikaw ang nasabi, Panginoon, is our God. Jesus, name above all names. Jesus, name above all names. You are worthy of praise, and my heart will sing. How great is our God! Jesus, name above all names. Yes, Lord, satisfy your people, O God. Come on, church. Worship the living God. Patuloy mo sambahin ang ating Panginoon. Choose this day whom you will serve, and my heart will sing. How great is our God! Let the people say, Jesus, name above all names. Of praise, and my heart will sing. How great is our God! How great is our God! How great is our God! Sing to Him, and always sing. How great is our God? Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, O Lord! Great Thou art.
Pinupuri kita at sinasamba. Pinupuri kita at sinasamba. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Diyos ko man, Ama. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Diyos ko, Ama. Dakila ka, Diyos ko, Ama. Dakila ka, Panginoon. Ikaw ang mayakda ng lahat ng bagay dito sa lupa. Maparangalan ang pangalan mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat sa katotohanan ito. Sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kami iwan ni pababayaan man. O Diyos, naniniwala kami. Nasa iyo ang aming pag-asa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we choose this day. We will serve the Lord. Panginoon, kasama ang aming buong sambahayan, we will serve you, O God. Hayaan mo, Panginoon, patuloy ang manifestasyon ng iyong mga salita. Ang pangako mo ay maranasan ng iyong mga anak. As they declare, O God, your lordship, your kingship, and even, Lord, your authority. Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. For where your spirit is, there is liberty. Salamat dahil pinalaya mo na ang bawat isa. Pinalaya mo na ang bawat isa sa pagkaalipin sa mga material na bagay, ang mamon, Panginoon, na nagtutulak sa amin upang kami magkamali. Nagtutulak sa amin upang kami, O Diyos, ay lumayo sa iyo. Right now, we choose you, O God. Kapatid, habang ikaw ay nakayukot, nakapikit, yes, hayaan mong sa puso mo ngayon, patuloy mong sabihin sa Panginoon, we will serve the Lord. I will serve you, O God. Paglilingkuran kita, Panginoon, habang ako'y nabubuhay. Susunod ako sa iyo habang ako'y may hininga. Patuloy kitang ipapahayag sa aking buhay. Sa oras na ito, kapatid, hayaan mo ang Diyos ang gumawa para sa iyo. Obey. Obey. Obey the living God. Panginoon, salamat po sapagkat kami ay patuloy na nagtitiwala sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangako na nagpapatunay na ikaw ay Diyos ng lahat ng bagay dito sa lupa. Salamat, Panginoon, tinugon mo na ang iyong mga anak. Tinugon mo na ang lahat ng pangangailangan. Pinagaling mo na ang mga bagay na nagpapabigat sa kanilang mga balikat. Patuloy, O Diyos, sa oras na ito, patunayan mo na sila ay mayaman. Mayaman, Panginoon, sa lahat ng bagay sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng yaman dito sa lupa. Sapagkat ikaw ang aming Diyos. Salamat, Panginoon. We declare it by faith in the name of Jesus. Manifest your word. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoon ay magsabi ng malakas na Amen!